Good morning, sir. Ipakita lang natin yung wiring diagram ng build natin na Sindun 4 kilowatts hybrid off-grid po ito na inverter. Plug and play na po halos to, no? Okay na yung mga circuit breaker niya, mga MCB, pati wiring. Ang gagawin mo na lang dito is ikakabit mo na lang sa wall mo. Meron na yung butas dito. Diyan mo ilalagay yung mga tornilyo. Kakabit mo yung solar panel mo at ilalagay mo yung PB wire plus yung wire ng battery. Isa-isahin po natin kung paano siya i-set up. Madali lang naman. Okay, dito tayo sa may left side. Ito, color coded naman yan. Dito mo ilalagay yung PB wire mo, positive. And dito naman sa kabila, yung PB wire na negative. Yung PB wire, didiretso dito sa DC MCB natin na 20 ampere. Ayan, ito yung positive, ito yung negative. And then, lalabas siya dito. At papunta na siya sa inverter natin. Okay. Ayan. And then next, meron tayo dito surge protector, surge SPD or surge protective device para sa DC natin, no? Nakaparallel lang po yan. And next, dito tayo sa may right side. Okay, as you can see, may nakalagay na po dito wire, pero tatanggalin po natin yan, no? For demo purposes lang. Dito natin ilalagay yung DU in distribution utility or Meralco dito sa lugar namin. Lagay nyo po dyan. And then after nyan, pupunta yan dito sa DC, sa AC MCB natin. This one, 32 ampere yung nilagay natin. Ang output nito ay pupunta dito sa ATS natin. Okay, ito po ay nakakonect dito sa Power B sa backup niya. And then pupunta rin siya dito sa isang AC MCB. Okay. Ito po ay para naman sa inverter input. Kung gusto mong lagyan ng AC input yung ating Sindun inverter, ito po yung i-turn on mo. Gagamitin mo yan kapag cloudy days or talagang walang harvest at gusto mong mag-charge ng battery through DU. I-on mo to para magkaroon ng AC input ito from DU. Okay? Then yung output AC natin ay andito. Ito yung wire niya. Ayan. Papunta siya dito sa convenience outlet kung gusto mo itong gamitin, at nakaparallel lang po yan dito sa terminal na to. So lalagyan natin ito ng label na AC out. Ito naman ay DU in. Okay, klaro sir? Nasusundan pa ba? Siyempre, madali lang naman, no? Then siyempre naglagay tayo ng SPD, AC SPD. Okay, next, meron tayo ditong another AC MCB 32 ampere rin. Para naman to sa output ng inverter. Ayan, kung gusto mo na walang output ito, dito mo patayin. Automatic, pag walang output yung inverter, ang magbibigay ng supply sa mga load mo is yung DU. Kasi meron tayong ATS. Pero by default, naka-auto siya. Ang priority natin, itong power A, ay galing to sa output ng inverter. Kapag pinatay mo yan, yung output ng inverter, automatic magkikick in yung galing sa DU. Para lahat ng appliances or load mo na connected dito ay hindi pa rin mamamatay kasi magkikick in na yung DU natin. Okay. Ang next is, ilagyan natin to ng adjustable voltage protector. So dito makakontrol mo kung ilang output lang yung ilalabas ni inverter. Although ito ay 4 kilowatts, pero for me lang
70% lang yung ginagamit natin. So mga around 2,800 watts lang. Pwede mo kontrolin dito. Para hindi ka mag-worry kung mag-overload na ba yung inverter natin. Nilagyan natin ito para makontrol natin yung output ng inverter. Kung gusto mo lang na mga around 2,800 watts yung output ng inverter, ililimit natin dito sa adjustable voltage protector. By default, nilagay ko lang sa 2,000 watts para hindi masyadong persado yung inverter natin. Okay, ang next natin is this one. Ito yung battery breaker natin, no? For 24 volts. At ito yung wire nya. Ayan, may grounding na rin siya. At connected yan dito sa inverter natin. Ayan, so ganyan lang sir. At napakadali na pagdating sa iyo. Kabit mo na lang yung solar panel at ikabit mo na lang rin yung ating battery. Lagyan mo ng grounding wire at all good na yan, no? Working na yung unit natin. Thank you.